prepare him room, and him and nature sing, and him and nature sing, and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove
Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose. Na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Para po sa pambungad na imno, awitan po natin ang Heart the Herald Angels Sing. Tayo po ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit ka namin, pinapasalamatan sa oras nito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat din po sa gabing pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, sa maghahatid ng mensahe mo, Panginoon, ikaw ang gumabay sa kanya, Panginoon. Ikaw ang manguna, Panginoon. At kaming mga tagapakinig, Panginoon, bigyan mo kami ng wisdom upang puso't masagawa namin ang mga salita mo, Panginoon. Maging sentro ka ng pagsamba ngayong gabi, Panginoon. Ito po ang sama-sama naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinisindihan ko ang kandilang ito bilang tanda ng aking pagkilala sa aking mga kasalanan. Ako'y nagpapasakop sa iyo, sa iyong awa at biyaya, aming Panginoong Hesus. Tinatanggap namin ang iyong kapatawaran upang sa pasimula ng simbang gabi ay hayaang maging karapat-dapat na sa iyo ay sumamba at magpuri. Amen.
Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sabi, mga hain at mga handog, at mga handog na sumusunugin buo at mga hain. Kasalanan ay hindi mo ibig at di mo rin pinagulutan. Ang bagay na inihandog ayon sa etosa. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Tayo pong lahat, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal. Sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, Kristo na minsan magpakailanman. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng banal na kasulatan na siyang pagbabatayan ng mensahe ng Panginoon. Matatagpuan po sa Kalawang Samuel, chapter 7, 12 to 13. Ganito po ang sabi. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula, maghahari sa aking bayan, magpakailanman. Pinagpala tayo sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Greeting
Savior reigns. Let men their songs employ. What fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sound in joy, repeat the sound in joy, repeat, repeat the sound in joy. No more let sin and sorrow grow, no thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Shouting Gloria. 6 bestsellers na sanap saya together. Praise God. Kala ko may pa-chowking pa kayo. May lumalabas na chowking eh. Pinagpapalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan natin si Lord. Kahit na ang ating tema ay Pasko sa panahon ng pandemya, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi kinikilala natin na tayo po ay pinagtagumpay na ng ating pong dakilang Panginoon. Ngayon po ay ating unang simbang gabi at gusto lang po natin na i-remind ang lahat na kakaiba po ang pagdiriwang natin ng Pasko ngayong 2021 kasi pinaigting natin yung pagsamba, pagpapasalamat na yung mga panalangin natin ay tinugon ng Panginoon. Ay every morning, 6 o'clock in the morning, mayroon po sa ating FB page na magpe-pray. Mayroon pong nakaschedule na siyam na mga kapatid natin na magpe-pray po sila doon. So, pwede po kayong magising ng maaga, makisabay po sa panalangin para po may tema po tayo, yung 9 fruits of the Holy Spirit. And today, yung topic natin ng prayer kaninang umaga ay love. So, every day mayroong topic. Pwede pong angkinin natin na yun yung ibubuhos ni Lord sa atin araw-araw for the 9 days ng ating pong pagdiriwang. Then, aside from that, tayo po ay hinihimok na manalangin throughout the day. Pwede po kayong, kasi 6 o'clock in the morning yon, ginagawa naman natin lahat. So, mag-pray po tayo ng 6 o'clock in the morning. Or pag mayroon kayong trabaho na panggabi at sa ibang panahon ninyo mabubuksan at magpe-pray kayo, wala naman pong problema. Pero sa iba pang oras ng buong maghapon, pwede po kayong magtalaga. Halimbawa ay kukunin ninyo na kayo ang magpe-pray ng 3 o'clock in the afternoon or 12 o'clock ng tanghali. So, pwede po kayong mamili ng oras na convenient sa inyo pong mga ginagawa at trabaho para po makapag-commit kayo ng prayer. Para hindi lang yung naka-assign everyday ng 6 o'clock in the morning yung nagpe-pray. Pagkatapos, mayroon pa pong on this day, 16 hanggang 24, tayo po ay pwedeng mag-commit ng fasting. It's either 1 meal a day, kung yun po yung kaya ninyo. O pag hindi ninyo kaya yun, ay magbabawas lang. Halimbawa ay no rice in the afternoon. So, basta't mayroon po kayong i-commit. Pag hindi ninyong may commit yung pagkain, pwedeng
no social media, certain hour in the day, at ano pa ba? Pwede pong kahit ano na isuko ninyo sa Panginoon. So, of course, we are on the battle na tuluyan na tayong mapalaya sa coronavirus na ito. So, mayroong bagong variant of concern. Lagi nating ipag-pray na hindi na siya magtuloy, na mawala na siya, na tuluyan na siyang mapawi. Amin po ba yun? Na tuluyan ng magtuloy-tuloy na itong pagpapala, napakasaya na magsama-sama na tayo sa pagsamba. Although, kinikilala pa rin natin, may mga kapatid tayo na nagpaalam pa rin na sila po ay nasa pagsambahay. Kasi live pa rin tayo at yung mga kapatiran natin na nasa ibang lugar, pwede pong sumama din sa pagsamba. So, ngayong gabi na ito, bilang pasimula ng ating simbang gabi, kinikilala natin na tayo po ay nasa transition mula sa pandemya patungo sa isang pagtatagumpay na binigay sa atin ng Panginoon. Of course, the victory is only through our Lord Jesus Christ. So nagpapasalamat tayo na tayo po ay katulad ng dinideclare nung nasa kabilang side ng slide natin, dinideclare nila na the crisis is over. Amen? COVID pandemic end, coronavirus end, at nasa panahon po tayo ng after recovering. So, hoping for the best. Kaya po, sama-sama po tayo na mag-pray para bang ang celebration natin ngayon ay nagdiriwang tayo, nagpapasalamat tayo na taon-taon naman pinagdiriwang natin yung Christmas. At the same time, parang yung ginawa ng pandemic sa ating buhay na binalik tayo sa pagdidevotion, binalik tayo sa panalangin, ibinalik tayo sa Panginoon and everything, ayaw nating pakawalan. Kaya po, gano'n na lang yung ating kakaibang pagdiriwang. Ito po yung text na binasa natin. Isama po natin yung verse 14. So sabi niya po dyan, when your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Yun yung binasa nating Tagalog kanina. Isama po natin yung verse 14. Sabi sa Tagalog, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. I will be his father and he will be my son. When he does wrong, I will punish him as a father punishes his son. Let's pray. Panginoon, Ama, salamat po dahil kami po ay nagsama-sama ngayon sa pagsamba. Sa pagpapasimula po ng simbang gabi, hayaan mo po na buksan namin ang aming pagsamba na buong pusong nagpapasalamat. May kanya-kanya po kaming pinagdaanang mga karanasan sa panahon ng pandemic sa halos 2 taon. Na-miss po naming magsama-samang magsamba. At dalangin namin na ngayon, patuloy ka naming makatagpo upang sa kabuuan ng aming gawain, patuloy po kaming mag-commit sa iyo. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita na nabasa. Pagpalain ito at ito'y maging patuloy na biyaya para sa aming paglago sa pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ito po yung tinatawag na the collapse of
the Soviet Empire. Ito po yung story ng the start of the Second World War noong 1941. Kasi kung babalikan natin yung world history, noong 1939, yung Germany at saka Russia, gumawa po sila ng treaty. Nagkaroon sila ng kasunduan na sila po ay walang isa man sa kanila. Mayroong yung kanilang pangulo ng dalawang bansa na ito, ay pumirma po sila ng kasunduan na walang lulusob, walang mangunguna ng kahit anong kaguluhan. Kasi mayroon pong kunting napipintong kaguluhan. Para hindi matuloy yung digmaan, ginawa itong treaty, itong kanilang kasunduan. Pero noong 1941, si Adolf Hitler ay gumawa siya ng isang hakbang na walang pasubali. Siya po ay lumusob po sa border ng Soviet Union, ng Russia. At nung tinanong siya kung bakit siya nagsimula, ito po yung kanyang sinabi. Sabi niya, promises are made to be broken. Simple lang palang pinagmulan ng Second World War. Nag-usap sila na magkape pero hindi natuloy. Pero hindi lang po ganoon kasimple Hindi natin pinapatungkulan yung of course mayroong malalaking pangako. Yung mag-asawa, mayroong pinangakuan yan, nagpangakuan sa isa't isa. May pangako yung magkapatid sa magkapatid. May pangako tayo kay Lord. May pangako tayo sa ating kaibigan. So marami tayong ginawa. O kaya yung simpleng it's a joke, pero sabi ko nga, minsan ay nag-usap-usap tayo na magkape pero hindi tayo natuloy. Hindi na kulayan, drawing lang sabi nila. Yung mga usap kabataan. Pero sa kasaysayan ng world history, mayroong isang nagsabi. Sabi niya, I shall return. Simpleng pangako. Sa sino ba yung mga teacher dito? Sabi nila, bakit sinabi daw ni General Douglas MacArthur na I shall return, hindi niya sinabing I will return? Yan ba yung mga major in English dyan? Kasi simpleng difference ng salitang shall at saka will, mas tiyak, mas definite yung will. Pag sinabi mong I will return, parang sigurado ka na babalik ka. Pero nung sinabi ni General MacArthur na I shall return, dahil gera na yung umalis siya, hindi siya sigurado. Hindi siya sigurado na makakabalik siya, pero nangako siya. Pero ang magandang nangyari, kahit hindi siya sigurado, siya ay bumalik. Kaya po, pag pinag-uusapan yung pangako, mayroong ginawang pangako. Ito, pwede nating sabihin na mayroong pangako, pero hindi niya sinabi na total, yung pangako, talagang napapako yan. Pinilit niyang tuparin yung kanyang pangako. Pero higit pa kay General Douglas MacArthur, ay mayroong tinatawag na Davidic Covenant. At ngayong pagpapasimula natin ng opening ng ating simbang gabi, ay ating pong ititreasure ang isang pangako na ginawa ng Diyos kay Haring David at kung paano tayo naapektuhan o bakit tayo nasali
yung Davidic Covenant, kung yan ay pinangako kay David, maaring yan ay para lang sa mga Hudyo. Ano yung connection natin bilang mga mananampalataya? Background of the Davidic Covenant, sa Judges chapter 2 verse 10, sabi niya dyan, states that after Joshua's generation, there arose another generation after them who did not know the Lord. So, nung panahon ng mga Hudyo, si Joshua siyang pumalit kay Moses, di ba? Sila yung natuloy na pumasok sa Canaan, sa land of promise. At nung panahon na yun pala na sinasabi niya dyan na nagkaroon ng mga nanguna na hindi na sinunod yung mga utos ng Diyos. Sabi niya po dyan, this begins a spiraling down effect. Spiraling down effect recorded in the book of Judges. Kaya makikita po ninyo dyan na ganun po yung nangyari. Kaya sila po, sa 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 9, makikita natin dyan na lumapit sila sa prophet at sinabi nila, instead that prophet is leading to us, can you give us a king? Pwede po ba na hindi na kami pangunahan ng propeta? Pangunahan na lang kami ng hari. So, theologically speaking, sa paningin ng Diyos ay, kasi yung prophet, sugo ng Diyos yun eh. Parang sinasabi nila na mag-change sila ng leadership, pero pagbabasahin natin yung transition na ito, yung Diyos ay nasaktan siya. Kasi para bang yung kanyang bayan gusto nila na sila na manguna sa sarili nila. Pero pinagbigyan sila ng Diyos. Pinagbigyan sila ng Diyos. Binigay sa kanila si King Saul hanggang yung pangunguna ni King Saul ay nagkaroon din ng problema at hanggang maitalaga sa kanila si Haring David. Na kung ititrace natin yung Christmas, yung Messiah ay pinanganak sa Bethlehem at yung Bethlehem ay tinatawag na David's Town. Kapag pinag-usapan yung Bethlehem, yun ay kinikilala na lugar ni David. Kaya maalala natin, sa parang ino-overview ko lang, sa mga susunod na mga speakers ay mababanggit po nila o mababalik tanaw natin uli yung mga pangyayari. Bakit si Mary at saka si Joseph, mayroong isang utos na babalik sa sariling tahanan o pinanggalingan para magpatala, magpasinsos, para matupad yung prophecy na yung Messiah na ipapanganak ay ipapanganak sa bayan ni David. Pero hindi lang basta pinanganak sa bayan ni David, kundi talagang nanggaling sa lahi ni David. Di ba? Nung pag-aralan natin last time si Ruth, nakapag-asawa siya, pinanganak yung anak nila ni Boaz na si Obed. At si Obed, nung magkaanak siya, sa kanyang anak ay si Jesse, na tatay ni David. Kaya si Jesus, nanggaling siya sa angkan ni David. Kaya nung ipinangako yung Davidic Covenant, diyan ipinapakita na tayo po ay kasali. Tayo po ay kasali dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, na nakabilang tayo doon sa pinapangakuan. Kaya hindi natin iniisip ngayon na yung mga pangako na ito ay para lang
sa mga Hudyo, kundi ang pangako na ito ay sa lahat ng nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, nanampalataya sa ating Panginoong Kristo ng kanyang pagiging hari. Diba? Nagtuloy-tuloy sa lahi ni David. Although mayroong sa history ng mga hari, mayroong mga hari na hindi sumunod sa yapak ni David, hindi naging magandang kasaysayan ng Israel. Pero lahat ng sumunod sa yapak ni David ay naging matagumpay yung kanilang paghahari. Hanggang maipangako na mayroong isang maghahari. Verse 12. Basahin ko po yung sa verse 12. Sabi niya, pagkamatay mo, isa sa iyong anak, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Literally speaking, nung ipinapangako ito ng Diyos, o agad nating maisip, nung kinakausap si David ng Diyos na isa sa mga anak mong lalaki, sino ba yon? Ang agad natin maisip si Solomon. Pero throughout the text, makikita natin dito na hindi lang basta si Solomon. Although si Solomon ay naging bahagi ng pangako ng tinatawag nating Davidic Covenant kasi sa linya lang ni David magkakaroon ng matagumpay na hari. Si Solomon naging matagumpay na hari. Pero ang pinakamatagumpay at pangwalang hari, walang hanggang hari na maghahari sa atin, sa mga Hudyo at sa lahat ng mananampalataya kay Kristo ay si Jesus Christ. Because hindi lang siya basta hari. He is the King of Kings and the Lord of Lords. So, ang 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13 ay nagpapakita sa atin na tayo po ay pinangakuan. Kaya po yung title nung natin ay The Prophecy of the Kingship of Jesus. Ang propesya ng paghahari ng Panginoon. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 9, sinasabi niya po diyan, gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Babalikan natin, pinapangako ito kay Haring David. Saan ba nanggaling si Haring David bago siya maging hari? Siya ay ordinaryong pastol. Kahit si prophet, nagkaroon siya ng haka-haka na mas matipuno yung kanyang kapatid at siya ang mas karapat-dapat na maging hari kung susukatin sa panlabas na anyo. Pero si Haring David ay itinatag, binigyan ng isang dakilang reputasyon. Ito po ay bahagi ng Davidic Covenant na kahit sino ka, kahit anong pinanggalingan mo, kahit anong naging nakaraan mo, mayroong ibinibigay na pangako sa iyo ang Panginoon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Kaya si Haring David mula sa pagiging pastol, tinahak niya yung pagiging hari. Of course, hindi yun naging madali para sa kanya. Parang pinagdadaanan natin ngayon. Kaya pala, mahirap magmujol. Kaya pala, mayroong
mayroong gulayat na dumaan sa buhay natin. Kaya pala may pandemic na pinagdaanan natin. Kasi mayroong gustong gawin sa atin ang Diyos. Kasali tayo doon sa pinangakuan ng pagiging hari ni David at binigyan tayo ng isang dakilang reputasyon. Kaya hindi po natin akalain. Hindi natin akalain. Ako nakatayo ako sa harapan ninyo. Hindi ko sukat akalain na may ginawa ang Diyos sa akin na sobra. Hindi ko na inaasahan ang marami. Pero walang tigil. Kagabi nga, habang nire-review ko yung mensahe na ito, pumipirma ako ng cards ng mga learners natin. Naisip ko, sabi ko, noon, yung pirma na ito, pinipirma ko lang sa, anong tawag doon sa, ng sigarilyo, yung parala. Yung makintab sa sigarilyo kasi hindi naman lingid sa inyo po ay nanggaling ako sa napakaraming bisyo ng buhay nung ako'y kabataan. Pero naalala ko noon na kapag wala ng laman yung sigarilyo, kinukuha ko yon, pag may ballpen, pinupuno ko yun ng perma ko. Hindi ko sukat akalain na yung perma na yon na pinapractice ko sa parala. Ipinangpipirma ko na kung magkakasal ako. Pinipirma ko na kung mayroon kinakailangan na lagdaan. Bilang isang pastor, bilang isang school director, bilang isang officiating minister. At baka mayroon pa akong hindi inaasahan na gagawin sa akin ng Panginoon. Hindi naman na siguro ako pipirma bilang mayor. Okay na sa akin, Lord, kahit hindi mo na ako gawing mayor. Kahit na pastor na lang. Napakabuti ni Lord sapagkat tayo man, mababalikan natin na dati yung bahay natin ito lang. Maiiyak tayo. Maiiyak talaga tayo po. Kung titignan natin kung saan tayo pinulot ng Panginoon. Dahil mayroong sadyang ginawa ang Diyos sa atin. Yung pangalan natin ay inuunti-unti niyang maging dalisay. Sabi sa Kawikaan chapter 22 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Totoo naman. No? Kaya yung pangalan natin, yung tawag sa atin, Kristiyano ka, di ba? Ikinabit sa atin ang pangalan ni Jesus. Kaya yung pangalan mo mismo, binigyan niya ng magandang reputasyon. O yung angkan natin, hindi ko alam dito sa Castillejo, sa North kasi, sa Sambaltina. Itong apelyido na ito, mayroong bansag na ganito. Pero ang Diyos, nilinis niya, binigyan tayo ng magandang reputasyon upang maging dalisay tayo sa paningin ng iba. At yan po ay kahanga-hanga. Verse 10. Sabi niya po dyan, moreover, kasama ito sa pangako, I will appoint a place for my people Israel, and I will plant them that they may dwell in a place of their own and move no more. Neither shall the children of wickedness afflict them anymore as before time.
yung isa sa pinagdaanan ng chosen nation, sila ay matalo sa digmaan. Sila ay dadalhing bihag kung saang lupalop sila napunta. Alam niyo po, ang pangako ng Diyos na ito, sa verse 10 ay sinasabi niyang, bibigyan ko kayo ng sariling lupa. Meron po ba dito na, di ba, istorya naman nating lahat eh. Dati po, dyan lang kami nakatira. Nangungupahan lang po kami dyan. Sama na natin yung nasabi ko kanina, dati po ang bahay namin ganito lang. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at dito ko sila patitirahin. I will appoint a place for my people that they may dwell in a place of their own. Let us receive this covenant, this promise, na bibigyan tayo ng Panginoon ng sa atin. Maliwanag na pangako ng Panginoon kung napagkatiwalaan ka ng hindi sayo, bibigyan ka ng sayo talaga. Amen ba yun? Bibigyan ka ng Panginoon ng sayo talaga. Mayroong pagkakataon po sa panahon ng Bible na ang lupain o ang tirahan ay simbolo siya ng pagpapala. Pag ikaw ay wanderer, palipat-lipat ka, hindi mo pa natanggap yung pagpapala. Because sinisikap nating lahat, sipin natin, parang ang isa sa rurok ng ating mga pangarap na sana ay magkaroon tayo ng lupang titirahan na sa atin na at makapagtayo tayo ng sariling tahanan. At doon tayo mag-settle kasama ang ating pamilya. Walang pamilya o walang nagpamilya o walang bagong nag-asawa na sasabihin, okay na po kami dito, pastor, kahit na mag-abang na lang kami habang buhay. Walang ganun. Kasi ang pangako ng Panginoon, mag-settle tayo sa isang lugar sapagkat yun yung gusto niyang gawin. Kasama po sa Davidic Covenant yung masaganang pamana. Of course, kasama dyan yung lahat ng pwede mong isalin. Kung wala kang naiwan, wala kang naipon, wala kang naipundar. Pagdating ng panahon na uuwi ka na sa Panginoon, minsan sinasabi natin sa anak natin na yung pinag-aralan mo anak, yan yung aking pamana. Tama naman. Pero more than that, gusto ng Panginoon. Subukan nating isipin kung ano pa yung karugtong at mga kasama na sinasabi ng Panginoon. And all these things shall be added unto you. Yung pinag-aralan lang ba ng anak mo yung nakasama doon? All these things inuuna natin lagi siya. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kasama po sa Davidic Covenant na ikaw ay bibigyan ng Diyos ng masaganang pamana. Number 3. 2 Samuel chapter 7 verse 12. For when you die and are buried with your ancestors, I will raise up one of your descendants, your own offspring, and I will make his kingdom strong.
na sinabi ng Panginoon, ipinangako kay Haring David at sa ating lahat na magkakaroon tayo ng matatag na kaharian. Nang ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ninanais natin, kakabit ng ating pagiging anak ng Diyos, bahagi ng Davidic Covenant, ay maging matatag yung ating sambahayan, magiging matatag yung ating connection sa Panginoon at lahat ng bagay na iniiwan sa atin ng Panginoon, ginagawa sa atin ng Panginoon, ay magiging biyaya para sa atin. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. 2 Samuel chapter 5, verse 16. Sabi ni Max Lucado, what matters to you matters to God. Lahat ng bagay na bibigyan mo ng pagpapahalaga, lahat ng bagay na desire ng puso mo, iniisip din ng Diyos kung paano niya ibigay sa iyo at ipagkakalob sa iyo. Kaya po, yung tinanggap natin na biyaya sa Panginoon, binibigyan na tayo ng matatag na sambahayan, matatag na pananampalataya, matatag na paghahari sa ating mga buhay. Number 4, 2 Samuel chapter 7 verse 14, yung first part po niya, I will be his father and he shall be my son. Yung sa Tagalog po, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Isa sa part ng Davidic Covenant ay mayroong isang matapat, matatag at buhay na relasyon sa Kanya at sa atin na Kanya pong mga anak. Lagi pong bahagi o isang mahalagang bahagi ng Davidic Covenant ay yung pinanghahawakan natin at pinanghahawakan ng Diyos na tayo na Kanyang bayan, tayo na mananampalataya, binabahagi sa atin na tayo ay magkaroon ng matapat na relasyon sa Kanya. Kasi wala namang problema sa Kanya. Mananatili siyang tapat. Mananatili siyang sincere sa atin para ibigay ang sukdulang katapatan ng pakikipagrelasyon sa atin. Kaya nga po, ang ating pong goal ay magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. At alam ko po na isa sa naging bunga ng hindi magandang pangyayari ng pandemic. May pandemic na dumaan. Hindi maganda yan na karanasan natin. Pero yung hindi magandang karanasan ay nagkaroon ng magandang bunga na ibalik tayo ng Panginoon sa matapat na relasyon sa Kanya. Alam kong walang naligtas. Walang hindi gumawa. Walang hindi nag-ayos ng kanyang relasyon sa Panginoon sapagkat ito yung magandang pangyayari na pwede nating inani habang tayo po ay dumadaan sa pandemic. Kaya po, ito rin yung ayaw kong pawalan. Kaya nagpe-pray ako kay Lord, Lord, ano kayang gusto mong gawin?
sinama ko po na mas lalo tayong maging masunuring anak, mapanalangining anak, at gusto kong ibigay natin yung lahat sa Panginoon. Ako po ay, for the glory of God, kagagaling ko ulit sa bundok eh. Namumundok po ako lagi. Natutuwa naman ako na ang sarap po ng pakiramdam na yung mga katutubo sa Suli, di ba sa sitio Suli po na part ng San Marcelino. Meron po tayong ni-revive doon. Kararating ko dito noon yata yon. Ni-revive namin yung isang church na napabayaan. Pero may building, kambing na yung nakatira. Pang third time ko na pumunta doon. Mahirap puntahan. Pero sabi nila sa akin, Christmas party po namin, gusto po namin kayong mag-speak. So, kagalakan ko at nakakatuwa po na maglingkod. Nung bumababa nga kami, kasi sabi ko kay pastor, kailangan kong bababa agad dahil mayroon akong mga hinahabol na gagawin. Naiiyak ako kasi iniisip ko, extension kasi ang tinitingnan ko po, ang buhay ko na ito ay extension ng biyaya ng Panginoon. Katulad ng testimony ko kagabi doon sa ating pong online na gawain. At sabi ko, Lord, salamat kasi kung kinuha niya na ako, hindi ko na nagawa itong mga ito na gustong-gusto kong gawin. Kaya ating pong tandaan na because of the Davidic covenant, we are part of God's family. We are part of God's family. And you are a citizen of a kingdom that cannot be shaken. Tayo po ay parte ng isang kaharian na hindi matitinag at hindi matatalo. Ito yung natin lahat eh. Ito yung pinanghahawakan nating lahat nung panahon ng pandemic. Kaya nga po, siguro hindi ganun ka-intense yung celebration natin noong Christmas 2020 kasi talagang nandun pa yun eh. Bawal pang magtipon-tipon. Pero today, Christmas 2021, walang rason na hindi natin ipagdiwang ng buong puso. Of course, hindi natin pinag-uusapan yung ano ba yung ihahanda, kundi ano ba yung binabanggit ng ating puso, ano bang klaseng pagsamba. Ang iniisip ko noon ay pag pwede nang magsamba ng sama-sama. Mayroong isang pagsamba na punong-puno ng saya at punong-puno ng galak. Kaya, siyempre, pag Christmas, pag simbang gabi na, traditionally speaking ay wala ng praise and worship. Saan ba yung praise and worship team? Nagbalik tayo sa dating liturgy pero pwede bang mayroong isang pagsamba ngayong Pasko? Na hindi tayo mag-liturgy kasi umawit lang tayo ng umawit sa Panginoon, magpupuri tayo ng buong kagalakan ng pagsamba sapagkat ibinibigay natin yung taos-pusong pagpapasalamat. Tinugon tayo ng Panginoon sa ating panalangin noong panahon ng pandemic. Tayo po, you're a child of a king with no limitation. Di ba? Ang ganda sabi niya, I am a citizen of a kingdom that cannot be shaken and a child of a king with no limitations. Ang sarap.
na isipin na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka lang niya basta iniligtas, kundi mayroon siyang malaking plano sa iyo. Mayroon siyang malaking plano sa iyo. Yung binabanggit ko po na church kanina, 2018 nung dumating po ako dito ng pastor ninyo. habang ginagawa yung pakikipag-usap doon sa San Rafael, isinabay ko po ito. Dinalaw ko po ito, nakita ko yung church na punong-puno ng tae ng kambing. Wala ng pintuan, wasak na yung... Si pastor naman, kasi yung Koreano na nagtayo ng simbahan at yung Koreano na nag-support sa kanya, wala na, umalis na siya, inabandon na siya. Si pastor, nag-work na siya sa Hanjin. Nung dumating ako dito, tamang-tama yung maalis na yung kukunti na dyan. Si pastor, kasama siyang natanggal. Nung inaabot daw sa kanya yung, anong tawag doon sa natatanggap pag separation ba yun? Nung tinatanggap niya yung separation fee na tinatanggap niya, sabi niya, Lord, part po nito. Hindi pa kami magkakilala noon Part po nito, ibabalik ko po yung pagsamba sa suli. Kaya nung nag-meet kami, ikwininto niya yun sa akin, ang sabi ko sa kanya, puntahan na natin agad. So parang isang taong naudlot ang pangarap. Parang isang pamilyang naudlot ang pangarap. Unti-unting nagbalik. Kanina, habang nag-worship kami, habang kami ay sumasamba sa Panginoon, habang nagpe-preach ako sa kanila, habang si kapatid na Mi Garcia, yung asawa ni Brother Dan, ay dinidistribute yung dala nilang pagkain at dala nilang laruan sa mga bata, yung nag-pledge ng mga bintana nila, sliding window, inaakyat din doon. Kaya talagang nakakatuwa na makita mo kapag nagbalik ka sa Panginoon, mayroong gagawin ang Panginoon na bago. Ibabalik niya yung mga pangarap mong naudlot. Kasi yan ay kanyang pangako at ang pangako niya kailanman hindi mapapako. Kailanman hanggat, sabi nga, mawala na ang langit at lupa, yung mga salita ko hindi mawawala. Hindi po sayang ang lahat ng mga panahon na ginugol natin sa Panginoon. Kasi hindi lang basta, ito pa ang isang maganda, hindi lang basta inayos ni Lord yung buhay mo, yung sabi ko po kanina, binigyan ka ng magandang pangalan, inayos yung reputasyon mo, binigyan ka ng magandang pamana, pinatatag niya yung iyong sambahayan. But more than that, He is preparing for your next generation. Dito na po ako magtapos. Alam kong hindi naman nabago ito sa inyo, pero babalikan lang natin. Mayroong dalawang tao na nabuhay na magkasabay sa isang panahon. Ang isa ay si Max Jokes at ang isa ay si Jonathan Edwards. Mayroon lang silang simpleng pinagkaibahan. Si Max Jokes ay atheist. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi nga dyan ay he lived a godless life. Tinanong ko, nag-lecture ako kahapon, nag-lecture ako din sa mga katutubo. Lahat ng mga leaders nila, pinapunta ko sa isang lugar, sa San Rafael. Sabi ko, ano ang pagkakaalam natin sa isang taong halang ang kaluluwa? Hindi natatakot pumatay. Hindi rin natatakot na mamatay. Kayang-kayang gumawa ng masama. Hindi nangingimi na gumawa ng kasalanan. Halang ang kaluluwa.
Pero ang pinag-uusapan kasi namin doon ay evangelism. Kahit paano kasama ang tao, mayroon pa rin kaluluwa na kailangang maligtas. Balik tayo. He lived a godless life. Ganun na nga yung buhay niya. Naalala ko tuloy yung ano ko. He married an ungodly woman. Hindi na nga siya naniniwala sa Diyos. Nakapag-asawa pa siya ng hindi pa naniniwala sa Diyos. Buti na lang nakapag-asawa ako ng maganda. Ay, Kristiyano. So, sabi niya po, from this union, yung mga salinlahi nila, from this union, there were 310 who died as paupers. Ano yung paupers? Hindi naman, siguro yung iba parang namamalimos, pero ang pagtitignan niyo sa dictionary, yung umaasa sa pundo ng gobyerno. Ibig sabihin, 310 na mga salinlahi niya. It's either anak niya o apo niya sa tuhod, namatay na umaasa lang sa programa ng gobyerno para mabuhay. 150 were criminals. 7 were murderers. 100 were drunkards. And more than half of the women were prostitutes. Ito ang naging kabuuan ng lahi niya. His 540 descendants cost the state $1.25 million before inflation. Siguro mayroong dapat bayarang tax, hindi na nila nababayaran. Mayroong penalty na kinakabayaran, hindi na babayaran. All in all, yung lahat ng mga descendants niya, may utang sila ng more than $1 million sa government. Si Jonathan Edwards, siya po ay isang evangelist, siya po ay isang preacher, siya po ay isang author, at nabuhay siya na mayroon siyang malaking pinapilan sa awakening ng United States. Siya po, sabi niya, he lived at the same time kay yung sabi ko, but he married a godly woman. Mananampalataya siya at siya po ay nag-asawa pa ng mananampalataya. Of the 1,394 known descendants of Jonathan Edwards, 13 became college presidents. Kaya sinasabi ko po kanina, hindi lang inayos pala ng Diyos yung buhay mo. Sa lahat ng iyong salinlahi, magmula sa mga anak mo, mayroong ipiniprepare ang Panginoon na isang klase ng tagumpay mula sa iyo. Kaya ang iniisip mo, tinanggap ko si Kristo, maligtas ako, iniisip mo yung sarili mo lang, o yung asawa mo, yung mga anak mo, pero ipiniprepare sa iyo ng Panginoon ang lahat ng salinlahi mo. 65 college professors, 3 United States senators, 30 judges, 100 lawyers, 60 physicians, 75 Army and Navy officers, 100 preachers and missionaries, 60 authors of prominence, 1 Vice President of the United States, parang si John Edwards, noong 1953. 80 public officials in other capacities, 295 college graduates, among whom were governors of states, ministers of foreign countries. Ang maganda po, sabi niya dyan, Jonathan Edwards' descendants did not cost the state a penny. Kahit single centavo, walang pagkakautang. Isang buhay na pinagpala ng Panginoon. Ito po ay hindi fiction, true story, quoted in the America is Too Young to Die by Leonard Ravenhill, Minneapolis, Minnesota, Bethany Fellowship, 1979, page 112. Mga kapatid, mayroong gustong gawin ang Diyos sa atin.
mayroong gustong gawin ang Diyos sa'yo. Naantala man yon dahil maraming nangyari at kasama na yung pandemic, ngayong Pasko na ito, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na mayroon siyang magandang plano sa atin at hindi kayang harangan ng sinuman. Kailangan lang makipag-cooperate tayo sa Panginoon. Ibigay natin yung lubos na pagtitiwala at ang susunod na kabanata, Diyos na yung bahala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Aming Ama at aming Diyos, tanggapin niyo po ang aming paghahandog. Pagkilala na ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong panukala at mga pangako. Na hindi mo po kami pababayaan, na ipagkakalob mo ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat po. Pagpalain at kalugdan mo po ang handog na ito. Ganon din sila na naghahandog sa mga pagsambahay at sila ng mga online givers. Higit na pagpalain mo po kaming lahat. At mula sa paghahandog na ito, magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa pangwakas na himno, kantahin po natin ang Joy to the World. Pamagitan may katwaan, lahat ng nilalang sa Panginoon na marangal, na hari ng tanan,
Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, patuloy na lumalapit na punong-puno ng pagpapasalamat ang aming mga puso at amin itong pinagsama-sama upang maging malaking hain ng pasalamat at pagsamba sa isang buhay na Diyos na sa amin ay nagpala. Na sa amin ay sumama sa panahon ng pandemya. Hindi kami binitawan, bagkus ay inakay kami sa mas lalo pang kapaki-pakinabang na buhay. Matagpuan ang aming mga sarili na nagbabalik sa iyo upang mas lalo pang patatagin ang aming relasyon bilang anak, bilang isang mananampalataya, bilang isang disipulo, bilang isang alagad. Kaya o Diyos, samahan niyo po kami. Binubuksan namin ang mas ibayo pang biyaya at pagpapala ng aming pakikipagtipan sa iyo sa pagdiriwang namin ng Pasko, sa pagpapasimula namin ng simbang gabi, sa aming mga panalangin, sa aming mga pag-aayuno. Katagpuin niyo po kami na ibayo pa, mas lalo pa, ibigay ang buhay sa iyo. Nagtatalaga kami ngayon ng aming sarili na kami ay sa iyo at ang buhay na ito ay mapapapurihan ka. Maraming salamat sa lahat ng iyong mga ginawa sa amin, sa aming pamilya, sa aming simbahan, at sa mundong ginagalawan namin. Hayaan mo na matagpuan namin lagi ang lahat ng aming mga minimithi dahil yan ang pangako mo sa amin. Lord, I declare the Davidic covenant for all of us. Pagpalain niyo po kami. Inaangkin ang mga biyaya mula sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Muli naming sinasariwa na ikaw ay tinanggap namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At mula doon, magpapatuloy kami ng aming paglilingkod, punong-puno ng kagalakan. Salamat po, tanggapin niyo po ang aming taos-pusong pagpapasalamat. Nilalapit ko po ang mga personal na panalangin ng bawat isa. May mga panalangin kami para sa mga may sakit. Dalangin din namin, Panginoon, ang sa mga bansa o mayroong dito sa Pilipinas na bagong variant, ng Omicron variant. Winawasak namin ang kapangyarihan nito, ng kapangyarihan ng iyong bugtong na anak. Dalangin namin, Panginoon, kanina sa mga oras na ito, yung mga kababayan namin na dinadaanan ng bagyo at lahat pa ng madaanan niya, Panginoon, but we pray, God, na hindi lamang yung kanilang buhay, mga ari-arian, higit lalo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo ay hindi maapektuhan. Sumasama din kami sa panalangin na ang bagyo na ito ay manghina at malusaw na ng tuluyan. Sa iyo namin ito ipinagkatiwala. Panginoon, lahat ng concern ng iyong mga anak, sa iyo ko po ito nilalapit upang sila iyong pagpalain. Maraming salamat. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangako at pagpapala sa ating lahat
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Isang pinagpapalang gawain po. Formal natin binubuksan lahat ng gawain natin for Christmas 2021 at ang Diyos ang mapapurihan. Salamat po. God bless everyone. Meron po tayong mga konting merienda po doon po kay Kuya Jess. Ate Wana, pakitulong nga po. Sa simula pa man, ikaw si Yahweh manlilikha. Adonai